Gaano nga ba kagaling si GL sa battle rap? So pag-uusapan natin ngayon yan. Ito nga palang first episode natin ng MC Files. At pinamagatan ko tong ang arkitekto ng modernong battle rap. So bago ang lahat, opinion based lang tong analysis. Hindi ito absolute ranking. At posible pa rin iba yung maging tingin nyo sa performance niya. Pero para sa akin, kung pag-uusapan natin yung mga MC na talagang nagdala ng bagong ideya sa modern era ng flip top, imposibleng hindi mapasama si GL sa usapan. Dahil si GL hindi lang basta magaling magsulat ng malalim na linya. Ang pinakamalaking ambag niya ay yung paraan kung paano niya ginawang isang buong konsepto ang battle. Imbis na puro magkakahiwalay na punchline, ginawa niyang parang may sinusundan kang argumento, kwento o pelikula mula umpisa hanggang dulo. So sa mga hindi nakakaalam, si GL ay mula Palo, Leyte at bago pa siya tuluyang makilala sa flip top, sumasabak na siya sa underground battle scene sa Visayas. Noong 2018, sumali siya sa Process of Elimination sa Cebu at nakuha niya yung championship. And officially, 2019 siya nakapasok sa flip top roster. At ang itinuturing na official debut niya ay yung laban niya kay Pen Pluma sa Gubat 8. Natalo man siya doon, para sa akin, kapansin-pansin na agad yung kakaiba niyang vocabulary at paraan ng pagbuo ng ideas. And for me, mahalagang balikan yung debut niya dahil makikita mo talaga doon na hindi pa kumpleto yung GL na nakilala natin ngayon. Although, nandun na yung lalim at potential. Pero para sa akin, hindi pa pulido yung timing, delivery, at pagpili niya kung aling idea dapat ang pahabain at kung alin dapat ang diretsuhin. Sa mga sumunod niyang laban, gaya nung kay Doc Pau at Zenlook, for me, mas naging obvious na hindi ordinaryong technical si GL. Hindi lang kasi siya naghahanap ng komplikadong salita para magtunog matalino. Ang gusto niya talaga ay makabuo ng sariling mundo sa loob ng 3 rounds. Kaya kahit maaga pa sa career niya, makikita mo na yung tendency niyang gumawa ng interconnected ideas at gumamit ng poetic o narrative approach. Nung sumali siya ng Isa Buhay 2020, para sa akin, dito nagsimula yung unang malaking pagsubok sa career niya. Tinalo niya si Chris Ace sa opening round bago siya natalo kay MZite sa quarterfinals. At hindi simpleng pagkatalo yun dahil si MZite ang naging champion ng tournament at para sa akin, isa yun sa pinakamalakas na performance ni MZite nung taon na yun yung laban niya kay GL. At sa tingin ko, malaking lesson talaga kay GL yung laban na yun. Although, oo, malalim na yung sulat niya para sa akin. Pero nakita kasi doon, hindi sapat na maganda lang yung idea eh. Kailangan mabilis din maintindihan ng mga MC kung bakit mabigat yun. Dapat may tamang projection, mas malina yung conclusion, at mas maraming linya na kayang tumama sa kalaban kahit isang beses lang narinig. At yun yung isa sa pinakamalaking evolution ni GL. Nung bumalik siya sa mga laban kontra Unico at Lil Strokes, para sa akin, mas madali mo nang sundan yung flow ng rounds niya. Hindi na lang siya nagsusulat para sa replay. Para sa akin, mas marunong na siyang magbigay ng immediate impact habang pinapanatili na yung layered writing niya. Sumabak din pala siya sa sunugan laban kay Blacksmith, kaya hindi rin puro flip top ang naging experience niya. Pero para sa akin, ang tunay na turning point ng career niya talaga ay yung laban niya kay Sayad noong 2022. Para sa akin, ito yung battle kung saan parang tuluyan nang nabuo yung identity ni GL bilang representative ng bagong generation. Hindi lang siya nakipagsabayan sa lalim ni Sayad Gumawa siya ng malaking narrative tungkol sa kasalukuyan, sa mga naunang haligi ng liga at sa pagdating ng bagong panahon. Dito rin nagmula yung makasaysayang sumabay sa current ender niya na naging malaking bahagi talaga na tinatawag ng mga fans na old gods versus new gods discussion. So para sa akin, sa laban nila ni Sayad, ito yung pinakatumatak na linya. Kaya tara na mga Diyos, ahon na, sumakay sa torrent, pero kaya ba ng old god sumabay sa current? Gustong-gusto ko rin yung style niya sa laban na yun dahil para sa akin hindi na sinusubukang talunin si Sayad sa pagiging Sayad. Hindi na ginaya yung darkness, aggression o abstract image rin ni Sayad. Gumawa siya ng sariling lane. Parang pinapakita na si Sayad yung sinaunang puwersa habang siya naman yung boses ng bagong panahon. Angas, diba? At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, marunong siyang gawing bahagi ng performance yung image mismo ng kalaban. Hindi lang siya literal na insulto eh. Ginawa niyang simbolo yung opponent para sa mas malaking argument. Then pagdating ng 2022 at 23, nakaharap niya sina Marshall Bonifacio at Lipcram. Yung laban niya kay Marshall ay isa sa pinakamagagandang halimbawa ng pure lyricism sa modern ng flip top. At napakaswerte ko nung gabing yun kasi nandun ako sa mismong live event at masasabi ko talagang yun yung battle of the night para sa akin. Pareho kasi silang gumamit ng intelligent angles Parehas din may intricate schemes, metaphors at fresh yung mga concepts. At para sa akin, ito yung pinaka nagustuhan kong tumatak na linya ni GL dun. Word sana ay nagets mo, upi mo ay out of place kahit sang address mo. Paiba-iba ng zip code, yan ang alibay mo. Ako isang zip lang para sa body bag mo. Sa
Samantalang laban naman nila ni Lipcram, mas nasubukan talaga yung style ni GL. Dahil kilala naman natin si Lipcram, mahusay yan sa pag-mock at pag-deconstruct ng estilo ng kalaban. So nung in-apply na kay GL yun, naging effective talaga eh. So mahalaga talaga yung Lipcram battle dahil pinakita nito na pwedeng gamitin laban kay GL yung sarili ng formula eh. So kapag alam ng kalaban na mahilig siyang bumuo ng malalaking konsepto, pwede talagang unahin yung parody o gawing predictable yung direction katulad ng ginawa sa kanya ni Lipcram. Although para sa akin hindi mahina yung performance ni GL doon, pero isa talaga yun sa mga laban kung saan hindi siya mukhang untouchable. Then dumating yung Isa Buhay 2024, dito na talaga pinatunayan na hindi lang siya pang concept battle o pang non-tournament classic. Sa first round niya tinalo na si JD, sa quarterfinals naman hinarap niya ang veteranong si Sir Henry, then sa semifinals si AJ Power, hanggang umabot siya sa huling yugto ng Isa Buhay. Si Vito ang huling nakalaban niya. So kung titingnan natin ang performance ng nakalaban niya, iba-iba yung mga style nila. May well-rounded at hardworking na si JD, aggressive at technical na si Sorhenio, comedic at unpredictable na si AJ Power, at dark, ruthless at left field na si Vito. Pero nagawa pa rin talaga ni GL na mag-adjust sa bawat isa habang hindi nawawala ang sarili ng identity. At hindi lang yun, napapansin ko rin habang tumatagal yung tournament, mas naging aggressive din talaga yung delivery niya. Hindi na lang siya tunog na writer na nagbabasa ng magandang piyesa. Mas ramdam mo na talagang nakikipagdigmaan na siya. Sa mga ibang rapper kasi na napansin ko, may mga MC na magaling magsulat pero hindi kayang iparamdam sa venue yung bigat. Pero sa nakikita ko kay GL, natutunan niyang kontrolin yung pacing. Alam niya kung kailan bibilisan, kailan hihinto, at kailan ipapakita sa crowd na may mas malaking reveal na paparating. So for me, yun yung dahilan kung bakit effective yung concept writing niya. Hindi niya agad binibigay yung buong sagot eh. Parang pinapahula ka muna niya. Ganon yung dating. Kumbaga maglalagay siya ng maliit na details sa unang bahagi, babalikan yun sa susunod, tapos sa kanya i-connecta lahat sa ending. May mga rounds talaga na napapansin ako sa kanya na hindi lang collection ng bars. May premise, may development, may reversal, at may conclusion. Isa rin sa pinakamalakas niyang armas is yung originality. Mahirap pulaan kung anong reference, metaphor, o format ang gagamitin niya. At kahit technical siya, hindi naman puro unnecessarily obscure reference ang sinusulat niya. Kumbaga, kaya niyang kumuha ng komplikadong idea at i-present yun sa paraang may masusundan pa rin yung crowd. Pag-usapan naman natin yung rhyme schemes niya. Hindi man multisyllabic rhyming ang pinaka-main identity niya, mataas pa rin yung kalidad ng pagkakatugma niya. Ang maganda, hindi usually nakahiwalay yung tugma sa mensahe. Pansin ko, ginagamit niya yung rhyme pattern para magkaroon ng momentum yung argument. And also, napansin ko pa sa kanya, malawak yung vocabulary niya. Pero hindi lang siya basta gumagamit ng malalim na salita. Marunong siyang pumili ng word na may double purpose. Pwedeng literal sa isang linya, tapos figurative pala pag kinonekta sa buong scheme. Magaling din pala siya sa angles. Pero pansin ko, ibang klase yung angles niya kumpara sa mga MC gaya ni Shay o Poison 13. Hindi kasi palaging personal information o real life controversy ang hanap niya. Madalas nakafocus siya sa style, philosophy, legacy, character, o posisyon ng kalaban yung inaatake niya. Kaya napapansin ko minsan parang hindi lang niya sinasabing mahina ka. Ang sinasabi niya, ito yung dahilan kung bakit limitado yung klase ng MC na nire-represent mo. So yun, sa stage presence naman, pansin ko hindi siya likas na bully type performer. Hindi siya katulad ng ibang MC na sa lakas ng boses pa lang ay parang gusto ka nang lamunin. Pero habang nag-evolve siya, pansin ko natututunan na niyang gamitin yung gestures, facial expression, nakokontrol niya rin ng aggression, at pag-improve ng tono ng delivery niya. May charisma rin siya, pero hindi comedy-based charisma. Para siyang lecturer o storyteller na alam mong may malaking punto sa dulo. Kapag nakuha na yung attention ng crowd, parang gusto mong hintayin kung saan niya dadalhin yung idea. Pero syempre, para sa akin, may limitation din siya. Kapag halimbawa hindi naging sapat yung payoff, mas mapapansin mo talaga dun kung gaano kahaba yung setup niya. So dito naman tayo pupunta sa weakness niya. So unang napapansin ko sa kanya minsan ay sobrang concept heavy ng material niya. Kapag masyado siyang nakatutok sa malaking picture, para sa akin nababawasan yung frequency ng direct punchlines. Although may mga bahagi na technically maganda, pero kailangan mong hintayin ng matagal bago malaman kung bakit relevant. Sa video replay sa tingin ko naman walang kaso. Pero kapag pinanood kasi natin siya ng live, aminado na ako personally minsan hindi ko rin nagigets yung mga bawat layer na mga sinasabi niya. So for sure sa ibang tao ganun din. Pangalawa sa mga weakness niya, para sa akin minsan nagiging predictable na yung structure niya. Alam mong may ilalagay na siyang clues, may theatrical moment, at may malaking connection sa dulo. Hindi ibig sabihin pare-pareho yung content pero para sa akin minsan familiar na yung architecture. Kaya mapanganib talaga para sa kanya yung kalabang marunong mangmak ng style. Katulad ng sabi ko kanina kay Lipcram, so posible talaga mawalan ng surprise yung concept bago pa niya matapos. Pangatlo sa mga nakikita kong weakness niya, hindi niya talaga pangunahing sandata yung freestyle at on the spot rebuttals. Although kaya niya namang mag-adjust at magmukhang reactive, pero hindi siya yung tipong aasahan mong magbibigay ng tatlong spontaneous rebuttal kada round. Nakikita ko kasi sa kanya mas nakasalalay siya sa preparation, structure, at premeditated strategy. Hindi naman automatic weakness yan dahil hindi naman talaga
kumbaga required ang rebuttal para maging ili, pero kapag dikit yung laban at nakapagbigay yung kalaban ng isang malakas na on the spot response, malaking momentum swing yun na wala palaging katumbas si GL. At isa pa, dahil mataas yung standard na itinayo na para sa sarili niya, parang kailangan lagi siyang may bagong invention. So kung pipiliin ko yung pinakamahinang performance niya, para sa akin, yung laban niya kay Mzite nung Isa Buhay 2020. Yun ang pinakamalinaw na halimbawa. Although hindi naman pangit yung sulat niya at hindi rin siya napahiya dahil mahina. Pero kumpara sa GL na nakita natin mula 2022 onwards, mas tentative yung execution at mas malaki yung agwat sa impact, sa command at punchline efficiency. Yung pagkatalo naman niya kay Poison 13 sa Ahon 16, hindi ko agad tatawaging weakest performance ni GL yun. Malakas pa rin siya ron, pero talagang nagpakita si Poison 13 ng isa sa pinakamalakas niyang performance. Pagdating naman sa best battle ni GL, para sa akin, yung laban niya kay Sayad pa rin ang ultimate benchmark. Although hindi yung championship match, pero nandun lahat yung nagpakilala kay GL eh. Intelligent writing, large scale concept, poetic imagery, control sa narrative, at isang ending na naka-impluensya sa mismong vocabulary ng battle rap community. Pero kung ang tanong ay pinaka-complete ng tournament performance, para sa akin, pwede kong piliin ang laban niya kay AJ Power. Doon kasi mas buo yung stage presence niya, mas efficient din yung punches, at mas balance din yung technical writing at crowd impact. So kung pipili ako, Sayad battle ang artistic benchmark, at yung AJ Power battle naman ang competitive benchmark. So yun, pagkatapos maging champion ni GL, hindi rin siya agad nawala. Nakipaglaban siya kay MR Industria at gumawa pa siya ng bihirang feat na dalawang magkaibang battle sa iisang gabi. Laban kina Husky at Raffian sa Vuelta Balentong 12. Then last battle niya, yung nakaharap niya na si Poison 13 at sumali rin siya sa 5-man Royal Rumble. So yun na yung last battle niya at nabalitaan ko na magka-Canada na daw siya. So expect na natin na matagal-tagal pa bago siya makabattle ulit. So yun, saan kaya natin siya ilalagay sa history ng flip top? Para sa akin lang hindi pa siya automatic go dahil mas naiiklian pa ako sa career volume niya kumpara kina Looney, Batas, Balakid o ibang legends na dumaan sa mas maraming era at heavyweight matchups. Pero for me, pasok na siya sa all-time top 10 conversation at alam ko para sa iba may lehitimong argumento na siya para sa top 5. Ang kailangan na lang siguro ni GL para mas maging solid yung all-time placement niya ay longevity. At sa tingin ko kailangan pa siyang bigyan ng mas maraming battles kontra sa mga established legends o kapwa champions. Pero para sa akin kahit hindi na siguro siya magdagdag ng sobrang daming laban, malinaw na yung legacy niya. At sa tingin ko ang pinakamagandang description kay GL ay hindi lang technical MC o concept writer. Para sa akin isa siyang battle rap architect. At yun ang ginawa kong title ng video na to. So yun lang. Kayo, ano sa tingin niyo yung pinakamalakas na battle ni GL? Yung laban niya ba kay Sayad, EJ Power, Beatroom, o may iba pa kayong choice? At saan niyo siya ilalagay ngayon sa history ng flip top? Top 10 ba? Top 5? O kailangan niya pa ng mas maraming heavyweight battles bago natin siya mailagay dun? Comment down below mga ka-hunter. Salamat sa panonood niyo at ingat kayo lagi.